Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga ah, ginagawa ko dito or gawain ko sa loob ng bahay ni Amo. So ayan is yung kwarto ng alaga ko. So makalat yan siya sa makalat. Sa isang oras lang na nandyan siya, ubos yan lahat ng kalat. So ngayon nagbago na siya kasi malaki-laki na siya. Hindi na ganun kakalat yung kwarto niya. Yung kwarto niya is walang natutulog dyan, puro laruan lang yung mga nandyan. So, nililigpit ko yan araw-araw. Sanay ako kasi sabi ng amo ko, 1 week daw, isang beses ko lang linisin, pero hindi ako sanay. Kaya araw-araw ko siyang nililinis. Ayan. So, isa yan sa mga ginagawa ko and marami na din akong napangtapon ng mga laruan pagka nakakalimutan na ng bata tas mukha ng pangtapon, tinatapon ko na yan. Nahanap siguro ng amo ko. Minsan nga, nahuli ko siya, tinapon ko yung papel na may sulat ng bata. Kinuha niya sa sa dustpan, tapos nilinis niya. So, ganun siya kasinop sa mga ng bata. Ako taga-tapon, siya niyan, taga-kuha. So, hindi niya naman ako sinabihan, kaya pinagtatapon ko na yan, lalo yung may mga basag-basag na makikita ko dyan. Kaya inutusan ko yung alaga ko na itapon niya na kasi sira na. Na yan, makakasugat. So, at least, pag nagtanong yung amo ko, sabihin ko yung bata yung nagtapon. So, yan yung mga gawain ko. Hindi siya ganun kabigat. Ginagawa ko para hindi ako napapagod. Ayan, nakaupo ako habang nagtutupi, ganyan. Diskarte lang yan guys para hindi ka pagod sa buhay. So, nung bago ako payatot ako dito, kasi nga grabe, trabahong talaga, sahod. Pero ngayon trabahong minimum na lang yung ginagawa ko. Hindi na ako ganun kapagod. Sinasakto ko na lang na 2:00, tapos na ako sa gawain ko. Ayan. Pag madami akong ginagawa, ayan, binibilisan ko, minamagic-magic ko. Pero pag wala, bagal-bagal muna. So, ayan, nililinis ko yung ng alaga ko. So, ang dami niyang kalat dyan. Hindi matapos-tapos yung mga kalat niya sa kwarto. So, yan na yung una sa mga ginagawa ko sa umaga and sunod-sunod na yan pagkatapos. So, uh, grabe yung laruan ng bata dyan. Siguro mga ilang plastic. Yang kita nyo yung nilalagyan ko. Siguro niyan, 12 puno ng mga laruan. So, nilalagay ko lang sa gilid ng kama para pag may gusto siyang halongkatin niya lang dyan. So far, ito sa lahat ng gawain dito sa bahay, ito yung pinakamadali. Yung paglinis lang sa kwarto ng bata. Next is, ayan, naglinis ako ng CR. So, nilalagyan ko ng CIF, yung toilet na, na bowl, para bumango siya. Kasi sabi ng amo ko nung bago ako dito, tubig lang daw yung ilagay ko. So, di ba pag maraming beses na puro tubig yung panghugas mo, para siyang malansa. So, yan, nilalagyan ko yan ng CIF para may amoy naman yung, yung toilet bowl. Kahit matulog ka dyan, pwede kasi nga malinis. So, yan, dyan yung tambayan ng amo ko. Magugulat na lang ako pag galing siya sa labas, tas papasok sa bahay, diretso siya dyan. Akala ko nag-CR, nakaupo pala siya sa toilet bowl. So, doon siya minsan nagpirme ng mga 45 minutes, ganyan, kalala yung tambayan niya dyan. So, yan, nililinis ko yan isa-isa. Sinisecure ko talaga na malinis siya kasi nga sa akin nagfi-feedback kapag madumi kasi ako yung tagalinis ng bahay. So, yan. Yan yung isa sa mga gawain ko ay nagagloves ako kasi nga mabilis masira yung kamay ko sa tapang ng mga sabon nila dito. So, linisin ko lang yan siya and napakakuripot na ngayon ng amo ko. Yung panlinis namin na yan pang brush namin sa toilet bowl. 1 taon na yan mahigit, di pa pinalitan ng amo ko. Dati naman pinapalitan. So, ayan, kailangan ko talagang tiyagain yan. Sinabihan ko na siya na bumili siya ng brush kasi nga luma na yan. Yan, punasan ko lang pagkatapos ko siyang brasan, tapos sabunan. So, hindi uso dito sa Hong Kong yung basain mo talaga yung buong CR, yung buong toilet. So, dito punas-punas lang yung mga trabaho dito ng mga kunyang. May ibang amo na nagpapalinis na basa talaga pero konti lang. And swerte ako kasi walang bathtub dito sa bahay. So, hindi ako problema dyan sa bathtub na problema ng iba. So, yan, napakaswerte ko kasi walang nga ganun and napakadali lang linisin. So, naubos ko yung linisin yung CR na yan. 10 minutes lang.
Ayan. So, may mga gawain ko dito sa bahay na nung una, inano ko yan, binasa ko yan lahat and sinabihan ako ng amo ko na hindi ganyan maglinis. So, iniwanan ko ngayon yun na may mga bula-bula pa. Pero, nung pagdating ko dito, sobrang dumi ng toilet bowl. Tapos, nung nilinis ko, nagulat ako. Doon na sila umiihi sa toilet na yan, sa unang toilet na kung saan yan yung gamit ko. Kasi nga binrush ko na malinis na siya. Kaya doon na sila nagtambay. Doon na sila nag-CR. Pero nung bago ako hindi pa, nung hindi ko pa yun nalinis. Next is check na natin kung gaano kalinis na siya. So far okay naman. And ayan, kakain ako today ng spam. Tanghalian ko yan. And diskarte lang guys. Hindi mo yan ubusin ang kain yung buong spam. Mag-iwan ka dyan para sa tanghalian mo or hapunan mo. Yan. So, nabili ko pala yung spam ng 10 Hong Kong dollars sa Disney Grocery. DS Grocery. So, kapag may mga points ka doon, ibabawas nila yung points mo sa gusto mong bilhin. So, converted siya as piso. So, yan. Babawas ko na lang yan siya sa sa points ko. So far, enjoy lang ang life. So far, kapag mahal mo yung trabaho mo is madali lang gawin yung mga bagay-bagay kasi nga nag-e-enjoy ka. Pero pag yung stress ka, depressed ka, iba pa yung sigaw ni amo, iba pa yung pressure ka sa trabaho, tapos ang dami mo pang ginagawa. So doon ka talaga manghihina ng loob at doon ka magsimulang magsabi na bakit nagtitiis ako dito, ganyan. Kasi ganyan ako nung una. Parati kong sinasabi, ba't ako nandito? Bakit nagtitiis ako? Sa Pinas naman ang ganda-ganda ng buhay ko. Pero kasi isipin mo din, pag sa Pinas ka, wala kang maipundar, wala kang mapatunayan sa sarili mo. Unlike kapag nasa ibang bansa ka, malaki yung chance na umasenso ka. Kasi nga, medyo malaki yung sahod dito. So, yan yung mga gawain ko sa kusina and mostly mani-mani lang yan. And yan, nagbalat ako ng upo. Tapos, stir fry lang yan siya. Lagyan lang siya ng bawang. And then, ayan na. Gisahin mo lang yan siya. Tapos, lagyan mo konting tubig. Tapos, bawang yung pinaka-topping sa taas. Ayan, okay na siya. So, yun yung trabaho ko. And, nag-enjoy ako so far. Malapit na ako mag 2 years. And, hindi naman ako nahirapan. Sa una lang talaga kasi nag-adjust ka pa. Kaya, sa inyo guys, sa mga baguhan, huwag mo nang susuko kasi nasa adjustment period pa kayo. Magbabago pa kayo niyan. Ako dati hate na hate ko sa lahat yung pinapahugas ako ng plato kasi nga nagdadry yung kamay ko. Pero ngayon, hindi na ako nagmamatter dyan sa kung smooth ba yung ano ko or kung ano yung ko. Kasi naantok na ako guys, visit. Kung ano na sinasabi ko. Yan, hinihiwa ko yung upo. Ganyanin nyo lang siya, tas stir fry lang din. Lagyan mo lang siya ng bawang. So, madali lang akong magtrabaho. Kaya kong ubusin lahat ng luto ng 1 hour lang. Basta hindi lang ako iniistorbo. So, yun yung pinaka-advantage ko dito sa bahay ni amo. Pinapabayaan niya lang ako. Basta sabihin niya lang sa akin kung ano yung lutuin and ako na bahala niyan. Tiwala naman siya sa akin. Pero minsan, meron ding may mga buhok. Nung nakaraan, merong pilikma pa na nakuha yung amo ko sa fried rice niya. So, nung pagligpit ko, pinatong niya doon sa sa itlog yung buhok, fried egg. So, naglagay siya ng konti and pinatong niya doon yung buhok na nakuha niya. So, grabe yung hiya ko nung time na yun. Buti na lang kamo hindi maarte yung amo ko kaya walang problema. So, yan, naghanda na ako ng pangluto and grabe nakakapagod yung buhay bilang katulong. Kaya, huwag niyong inaano-ano yung pagiging katulong kasi hindi siya madali na trabaho. So, lahat-lahat dapat detalyado, lahat-lahat alam mo kasi nga anytime pwede kang magkamali tapos kung walang tiyaga yung amo mo sa'yo baka masigawan ka pa. Kaya ayoko sa lahat yung naninigaw, ganyan. Awa ng Diyos yung amo ko, hindi naman. So, ayan. Nag-aasikaso ako ng kung ano-ano dyan, anik-anik. Busy lang naman ako pag may pasok sa school yung bata. Pero kapag wala, hindi naman ganun kasi nga wala masyadong gagawin. Ayan.
So, matagal na tong video na to. And hindi ko lang siya ma-edit kasi biglang inaantok ako kapag nag-voice over ako. Iba kasi guys kapag pumapasok ka sa trabaho and nagsa-sidelines. O yan, ginisa ko lang yung okra. Pinirito ko yung okra. Gawin kong parang crunchy and then i-shoot mo na dyan yung itlog pagkatapos. And then, yun na, masarap na siya na ulam. Gusto ko nga yung ulam na yan, yung favorite ko. So, gusto ko yung medyo sunog, pero ayaw ng amo ko, kaya, ayan, minsan nagluluto din ako niyan para sa sarili, tapos lagyan ko itlog. Sarap yan guys. Trust me na. Minsan lang ako nasarapan sa mga bagay-bagay, and ito is my exact way, masarap talaga siya. So, yan, para sa amo ko. Ayan, sabay-sabay yan lahat, nagluluto ako. Tapos yan, itlog na, nilagay ko yung itlog. So, yung pagiging katulong is hindi ganun kadali na trabaho. Napakahirap. So, andyan na lahat. Maglinis ka ng salamin. Ayan, kaya nahulog yung towel namin na may salamin. Na panglinis sa salamin. Ayan yung kwarto ng amo ko. Ayan, linis ko na din. So, malinis na yan siya. And, yan. Ready to sleep na sila. Grabe yung antok ko guys. Patawad sa voice over ko. Hindi ko talaga kaya. Biglang kung ano-ano na lang nasasabi sa bibig ko. Promise. Dahil sa antok. Ayan yung mga damit ng amo ko. I love you guys. And thank you for watching. Sa susunod uli. Ang ganda ng view ng kwarto ng amo ko. So, malapit.